Hello, my dear familians! O, kamusta na tayo? Second half na tayo ng ating recollection. Kumbaga sa basketball, ito ay adjustment half. Nung first half, pag basketball, yung mga mali, yung mga palpak, yung mga sabit, ay kinokorek pag half time. Kaya pagpasok sa second half, may bagong plays, may bagong moves, may bagong strategies. Kayo din, ganun sana. Kung first half, hindi tayo nakasabay, hindi tayo umayos, sumabit tayo. Ngayon second half, pag tinuan na natin kasi ito na yung final countdown ng ating recollection. Sana matapos yung araw, hindi lang tayo natuto, kundi nadama pa natin yung isang matinding katotohanan na mahal tayo ng ating Panginoon. At yung pagmamahal na yun ay may challenge, may hamon sa atin na maging sentro ng buhay ng ating community. Actually, yung community na yon na pinag-usapan natin is your very own section. Yung mga classmates mo inside your section dito sa loob ng Holy Family Academy, that is your community. And at this moment ng ating prayer, we bring into a different kind of meditation, a different kind of awareness. Ano nga ba yung guide na sinasabi? Ano nga ba yung challenge na ipinapakita sa atin ni Saint Benedict sa kanyang Rule of Saint Benedict Chapter 4, yung Tools for Good Works. Alam nyo, kay Saint Benedict, napakahalaga sa kanya yung welfare, yung kalagayan ng kanyang mga monks, and yung relationship ng mga monks sa isa't isa, at yung relationship ng isa't isa kay God. Yun ang mahalaga, yun ang una sa puso ni Saint Benedict. Kaya sa kanyang chapter 4, Tools for Good Works, clearly specified doon, no? Paano natin maisasabuhay yung ganitong ugnayan, yung pagpapahalaga, yung respeto, yung pagpapakita at pagpapadama ng ating kabutihan sa isa't isa sa loob ng pamayanan natin, sa loob ng classroom, sa loob ng inyong section. Kaya at this point, magandang tignan din, no? Sino-sino ba yung mga classmate mo? Kilala mo ba? Alam mo ba at nadarama mo yung pinagdadaanan nila ngayon? Hindi na kailangang ikwento, hindi na kailangang pag-usapan. Kailangan lang nating maging sensitive, no, doon sa kanilang mga gustong sabihin sa isa't isa. Mag-ipon muna tayo ng lakas, mag-ipon muna tayo ng tinatawag natin ng sincerity points. Ano yon? Pag-usapan muna natin, balik-tanawan muna natin yung mga kabutihan, kindness being expressed to us, kindness being shared to us by your classmate. No? Yung mga mabuting ginawa ng classmates ninyo, yun ang pag-uusapan muna natin. Kasi alam naman natin na bawat isa sa atin ay may mga sabit, may mga kulang, may mga palpak na nagawa sa loob ng classroom. Pero beyond that, bago pa man nangyari yun, madami din naman tayong mabuting ginawa sa isa't isa na hindi natin napag-uusapan, na hindi natin nailalabas. Kaya ngayon, sabihin natin aloud, no, yung mga mabuting nangyari, yung mga mabuting ginawa natin sa ating classmate at magpasalamat tayo. Ang tawag doon ay anchors. Doon natin ikakapit yung pagkakaisa, yung common unity ng ating section. And now, pakikinggan natin yung isang awit na ang title ay Everything in Its Time. Pinili ko yung awit na to kasi it captures so well, no? Yung buhay, yung tanong, yung nararamdaman ng isang third year student na katulad ninyo. And along that way, ay paano pumapasok yung kindness? Paano yung kabutihan ng iyong classmate ay tumutulong sa iyo para hindi ka mag-give up, para mag-move on ka, para ma-inspire ka na talagang tuparin yung pangarap mo sa buhay. Kasi yun din na sinasabi ni God inside that song. Nandito ako, huwag kang mag-alala, kakampi mo ako. Sana habang pinakikinggan natin yung awit na yun ay huwag mo lang basahin yung lyrics. Bigyan mo ng buhay, give life do sa bawat salita ng kanta as if ito ay patungkol talaga directly being sung to you. No? Talagang inaawit ito para sa'yo. Mag-connect ka and when we watch and hear, I hope you do it in a reflective mode. Sabi nga ni Saint Benedict, di ba? Listen and attend with an ear in your heart. Pakinggan natin na may paningin ng pananampalataya.
Sometimes I wonder what lies ahead. How long till my hunger is fed? They say it's hard to make it in this part of town. So many people on this merry-go-round. Some folks try astrology, some turn to crystal balls to find an answer to get through it all. I just fall on my knees and I try to pray. In the silence I can hear him say, the river runs and the river hides out to the ocean and under the sky. I promise you the answer will come. Hold on to patience and watch for the sign. Everything in its time. I often feel like I'm 2 steps behind. Somebody must have moved that finish line. There are 1,000 reasons why I should give up, but I'm stubborn in the things I believe. 'Cause the river runs and the river hides out to the ocean and under the sky. I promise you the answer will come. Hold on to patience and watch for the sign. 'Cause maybe there's another plan, one I still can't see. A little surprise like your love in my life. Funny how time changes how we see. Oh, there are 1,000 reasons why I should give up, but I'm stubborn in the things I believe. 'Cause the river runs and the river hides out to the ocean and under the sky. I promise you the answer will come. Hold on to patience and watch for the sign. Oh, everything in its time. Everything in its time. Okay, so ngayon ay sisimulan na natin yung pagsasabi. Aloud ang malakas, no? Ang gagawin natin, while in a circle, tatayo yung isa, and then we'll speak directly do sa dalawang classmates niya. Dalawa lang, pasensya na, wala mag-o-over kasi kakapusin tayo sa oras. Dapat lahat ay may opportunity, may chance na pumili ng dalawa. Hindi may ibig sabihin na sila yung pinakamahusay na kaibigan, kundi siya lang yung type mo na sabihan ng mabuti na ginawa nila sa'yo at magpasalamat sa kabutihan na yon. Okay? So, tatayo. Yung talagang talk directly, hindi yung sasabihin mo sa facilitator, kuya si Tamulmul, kuya si Bukno, hindi. Sabi mo, halimbawa, Charis, o kaya, halimbawa ay Patrick, no? Kung ano yung pangalan, sabi mo talaga, directly, no? Na sinasabi mo sa kanila, and then sabi mo kabutihang ginawa sa'yo at magpasalamat doon. Lalapit ka ngayon after na masabi mo yon, either you shake hands, or you hug. Depende sa degree ng inyong closeness. Okay? So, let's start it. Sana gawin nating maayos, no? Alam mo, mahirap sa Pilipino yan, no? Yung malakas na sasabihin, nagpapasalamat. Pero madali sa atin, yung mga ntsaw, yung mga insulto. Balik rin natin ngayon. Pakita natin na kahit saglit, kahit sandali, kaya natin magbago.
Maging bold and daring tayo na magsabi ng mabuti sa ating kapwa and eventually magpasalamat sa kabutihang ito. Ayos, asahan ko yan ha. Sige, let's start now.